Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, March 4, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Umpisa pa lang ng Fire Prevention Month, pero mga insidente ng sunog higit 2,000 na ngayong taon. Trending sexy babe contestant. Knowledgeable na ngayon patungkol sa COMELEC. Mga karaniwang sakit tuwing tag-init, paghandaan na, paalala ng health expert. Sa showbiz, Hollywood celebrities na may dugong Pinoy spotted sa Oscars 2025. Supportive girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe S.J. magdadrop ng mga bagong kanta. At Chito Miranda may mensahe sa pagbasura sa kaso laban sa asawang si Neri kaugnay ng umano'y investment scam. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dalawang magkahiwalay na insidente ng sunog ang sumiklab nitong Lunes, kabilang na sa Barangay UP Campus kung saan apektado ang 50 pamilya, maging sa palengke sa Rodriguez, Rizal. Umabot na sa mahigit 2,400 ang mga insidente ng sunog mula yan Enero hanggang pagpasok ng Marso na siyang umpisa rin ng Fire Prevention Month. May balitang A to Z si Kim Salinas. Parang nakakakilabot yung ganito eh. Parang sa tagal tinira namin dito, ngayon lang ito nangyari. Natupok ang lahat ng bahay sa Daan Tubo, Barangay UP Campus sa Quezon City, Lunes ng umaga. Kabilang dito ang bahay ni Salve na sa 16 na taong paninirahan rito ngayon lang inabot ng sakuna. Nakaligtas siya at ang kanyang 6 na anak, ngunit wala silang naisalbang gamit. Nakakapanlum na walang kami ng bahay, nawala lahat ng pinundar namin naubos. Yun po yung pinakamasakit. Kasi wala man na kami naisalbang mga gamit. Nasa 50 pamilya ang apektado dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Kanya-kanyang diskarte ngayon ng mga residente ng Daan Tubo, Barangay UP Campus kung ano pa ang maisasalba sa kanilang mga kagamitan na naiwan sa mga bahay na nasunog kahapon. Maging pamilya ni Carla, todo diskarte sa mga naiwan sa kanilang bahay na maaari pang maibenta. Nangangalakal kami para maibenta namin yung mga natira. Para kahit paano may maipon man kami, maliit man, mapagsama-sama, malaki pa rin, mapapatayo ulit. Samantala, naabutan namin sa kanyang tindahan si Aling Lucita na namumulot ng mga natirang panindang ulam sa kanyang pwesto. Sumiklab rin ang sunog nitong Lunes ng hapon sa palengke sa Barangay Kasiglahan sa Rodriguez, Rizal. Wala talaga, wala nang magagawa dahil wala na eh. Iisipin mo pa ba yun na andyan na yung apoy? Siyempre, takbo na kami. Sunog lahat. Pati palamigan, banana cue, turon, lahat. Kamuti cue. Ni isang tenant aniya ay walang naisalbang gamit sa sunog. Kaya muling nagpaalala sa publiko ang Bureau of Fire Protection sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Meron na tayong 2,442. Ito po ay simula January hanggang March 4. Kumpara po nung nakaraang taon, 4,316. Masasabi po natin na bumaba tayo ng 43%. Bagamat bumaba, ayan nga po, nararanasan pa rin natin ang sunod-sunod na insidente. Iba yung pag-iingat ang kailangan laban sa malimit na pinagmumula ng sunog. Electrical causes ang nangunguna, sunundan po ng open flame. So itong open flame, ito po may kinalaman sa paggamit ng gasera, kandila, mga iniwang niluluto, at kasama din po dyan yung sigarilyo. Pangatlo po ay ember and sparks. So yan po yung kapag tayo ay nagsisiga nga sa bakuran natin. Sa datos ng BFP, mula Enero hanggang pagpasok ng Marso ngayong taon, nasa 81 na ang nasawi dahil sa mga insidente ng sunog. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Maselan po na balita, natagpo ang patay na ang ilang alagang aso sa Agoo, La Union matapos umanong lasunin ng kapitbahay. Sa ulat, sinisisi ng kapitbahay ang residenteng may mga alagang aso dahil sa pagkamatay umano ng kanyang mga panabong na manok. Ayon naman sa may-ari, nakita niyang bumubula ang bibig ng kanyang mga aso at nakahandusay malapit sa kanilang tindahan noong Biyernes. Kinondena naman ng Animal Kingdom Foundation ang insidente at tinuturing nila itong isang
isang kaso ng animal cruelty. Patuloy naman ang investigasyon para mapanagot ang may sala. Mga ka-A to Z, pamilyar ba kayo sa COMELEC? O alam nyo ba ang ibig sabihin nito? Usap-usapan kasi ngayon online ang viral question and answer portion ng isang sexy babe candidate ng noontime show na It's a Showtime. Matapos aminin, hindi siya knowledgeable sa COMELEC. Pero ngayong Martes, bumisita siya sa komisyon bilang bahagi ng Voters Education Campaign ng COMELEC. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Matapos rumampa bilang contestant sa It's Showtime Sexy Babe stage noong February 28, sa Commission on Elections naman rumampa ang 20-year-old na si Heart Aquino. Pero hindi para mag-pageant, kundi para punan umano ang kanyang kakulangan ng kaalaman sa kung sino at ano ang gampanin ng COMELEC. Ito'y matapos ang kanyang kontrobersyal na sagot sa question and answer portion ng naturang programa. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Ikinalungkot naman ito ni COMELEC Chair George Erwin Garcia at sinabing marahil may pagkukulang din ng komisyon pagdating sa voters education. Gusto naming alamin talaga bang ang kabataan sa kasalukuyan o hindi naman lahat ay hindi pinapansin ang mga suliranin ng panlipunan o mga isyong panlipunan. Hindi natin dapat ikagalit yun sa kanila. Dapat ikabahala natin. Bilang tugon sa issue, nakipagpulong at inilibot ni Garcia si Aquino ngayong Martes sa opisina ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Ayon kay Garcia, hindi ito pagkondena o diskriminasyon kay Aquino, kundi bahagi lamang ng pagpapaigting ng voters education drive para sa mga kabataang kagaya niya. Naniniwala si Garcia na napapanahon ng mas palawakin pa ang voters education sa bansa, lalo pat nasa halos 25 milyon ng mga botante ngayon ay mga kabataan. Samantala, aminado naman si Aquino na nasaktan siya sa mga pambabatikos na natanggap. Aniya na mental block lang siya at wala na siyang panahon magbasa o manood pa tungkol sa COMELEC dahil siya ang bumubuhay sa kanyang lola at kapatid. Pero dahil sa nangyari, aniya na pagtanto niya ang kahalagahan ng may alam at pakialam sa lipunan. Since nandito na rin po ako, why not use po yung nakukuha kong attention to enlighten din po yung mga kabataan na kagaya ko po na mas malaman po natin yung COMELEC po and sa votings po natin. Titignan naman ng komisyon kung gagawing ambassadress si Aquino bilang inspirasyon umano sa mga kabataang nais din matuto. Pero nang tanungin namang muli kung ano ang mensahe niya sa COMELEC. Nasagot ko na po. Ayun po, alamin nga po natin siya and bumoto po tayo ng maayos. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Ibinasura ng Commission on Elections ang disqualification case laban kina senatorial candidates Ben at Erwin Tulfo, pati sa tatlo pa nilang kaanak para sa 2025 elections. Sa inilabas na desisyon ng COMELEC First Division ngayong Martes, kinumpirmang kulang sa forma ang petisyon dahil wala itong kalakip na kopya ng Certificates of Candidacy ng mga respondent na isang mahalagang dokumento para mapatunayang may basihan ng reklamo. Kabilang sa kaso sina ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo at Turismo Party List nominee Wanda Tulfo Teo. Giit ng petitioner na si Virgilio Garcia, lumalabag ang pamilya Tulfo sa probisyon laban sa political dynasty. Kaya dapat madiskwalipika sila sa 2025 polls. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaari pa rin maghain ng motion for reconsideration o apela ang nagsampa ng petisyon hanggat wala pang proklamasyon ng mga nanalo sa halalan. Samantala, may isa pang DQ case na hinaharap si senatorial candidate Erwin Tulfo na inaasahan namang sa susunod na linggo ilalabas ang disposisyon. Sana naman po yung mga magpapail sa COMELEC lang ng mga petisyon, sana lang laging sisiguraduhin na tama yung akusasyon, aligasyon, ground at saka siyempre yung mga hinihingi na requirement ng filing fee at saka yung mga attachment.
Binawi ng Philippine National Police ang relief order kay Colonel Elmer Ragay bilang hepe ng anti-kidnapping group. February 28 nang tanggalin si Ragay sa pwesto para imbestigahan ang kasong may kinalaman sa dinukot na 14 anyos na Chinese national sa Taguig City. Pero kinansela ang utos nitong March 3 batayan sa Section 9 ng COMELEC Resolution No. 11059 na nagbabawal sa paglipat ng PNP personnel sa panahon ng halalan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, inakala nilang hindi sakop ng COMELEC rule ang relief order kaya inilabas noong Biyernes. Dahil relief lang ito, nananatili si Ragay sa AKG habang ang kanyang deputy ang naging officer in charge. Tuloy naman ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at hindi naman daw apektado ng pagbawi sa relief order. We want to reiterate that yung nullification order po does not follow also na mag-i-stop po yung investigation po na in-order po ng ating GPNP. Tuloy pa rin po yung investigation because we have to make it clear na yung investigation po does not only involve Colonel Ragay. Nagbanta si Senator Riza Ontiveros na irerekomenda ang revamp sa Bureau of Immigration kung hindi pa rin masasagot ng ahensya ang malalaking issue na may kaugnayan sa POGO sa bansa. Wala pa rin kasing paliwanag ang ahensya kung paano nakalabas ng bansa sina Alice Go noong Hulyo 2024 at kung bakit hindi pa rin mahanap hanggang ngayon ang iniuugnay sa human trafficking na si Harry Roque. And where, for God's sake, is Harry Roque? Tila nadagdagan lang ang mga katanungan ni Senator Riza Ontiveros patungkol sa ilang issue sa Bureau of Immigration sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ngayong Martes. Kinekwestiyon ni Ontiveros ang immigration officials kung bakit hindi pa rin nadadakip ang dating Duterte spokesperson na si Attorney Harry Roque kahit may warrant na inilabas ang Kamara laban sa kanya. Isinasangkot si Roque sa reklamong human trafficking kaugnay ng POGO operations ng Lucky South 99. Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon? Tanong pa ng senadora, sino kaya ang tumutulong kay Roque? Ayon kasi sa sources, December 8, 2024, lumipad umano si Roque mula Dubai patungong China. Alam niyo ba na pumunta siyang Shanghai for one day? Meron pong information pero wala po kaming validated proof. Mula sa Shanghai, na isang araw lang ang tinagal niya doon, tumuloy siya sa Macau. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan and hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US pero denied flight, denied check-in. Bukod sa kinaroroonan ni Roque, naghihintay pa rin ng kasagutan si Ontiveros kung paano nga ba nakatakas ng bansa ang noon ay pugante at isinasangkot din sa POGO na si dating Bambantarlac Mayor Alice Go o Go Huaping. I'm sorry but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Go siblings, Madam Chair. Kasi kung titigil lang tayo sa ganitong status, we're inutil as a country. 4 na buwan na po and we still don't know how fugitives got past our borders undetected. Inirereklamo rin ni Ontiveros ang anyay mga butas sa deportation process ng ahensya. Pagsisiwalat niya, na ipadeport nga ng BI ang 3 sinasabing Chinese POGO boss. Pero nakatakas naman umano ang mga ito habang nasa layover o connecting flight pabalik ng China. So, sino magiging responsable to make sure they actually arrive at their destination, in this case, China? Pagka declared as fugitive, that's when we ensure. But in this case, they are not fugitives. They never arrived in China. I'm making that off record. Sa huli nagbabala si Ontiveros ng ultimatum na 15 araw sa BI upang bigyang linaw ang nakabingbing mga issue. At kung hindi pa rin katanggap-tanggap ang tugon, ay irerekomenda niya anya ang revamp o balasahan sa ahensya.
Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na may kasabwat na opisyal ng gobyerno ang mga boss ng POGO sa pagpupuslit ng luxury cars sa bansa. Kaya naman nananawagan si Gatchalian ng investigasyon sa lumalalang smuggling matapos makumpiska ng Bureau of Customs ang mga ipinuslit na mamahaling sasakyan na nagkakahalagang 2.7 billion pesos. Anya, malaki ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa smuggling at hindi basta-basta na ipapasok ang mga luxury car na ito kung walang koneksyon sa loob ng gobyerno, kabilang na umano ang ilang tauhan sa LTO. These POGO bosses also have to have people who facilitated the smuggling of these vehicles, and these vehicles do not have any papers, so meaning people also in the LTO should be looked at. Pinoy Pride sa Oscars. Bumida ang ilang Hollywood celebrities na may dugong Pinoy sa katatapos ng 97th Academy Awards o mas kilala bilang Oscars. Kabilang dyan ang PhilAm stars na sina Vanessa Hudgens at Olivia Rodrigo na kapwa gumanap bilang Gabriela Montez ng American romantic comedy na High School Musical sa Disney Channel. Dumalo rin sa red carpet ang social media personality at entrepreneur na si Bretman Rock. Lisa Frankenstein star Liza Soberano, actor at professional wrestler Dave Bautista at film singer na si Her. Samantala, kinalala naman ng Academy ang award-winning actress na si Yumaong Jacqueline Jose sa In Memoriam section ng The Academy website. Matatandaan gumawa ng kasaysayan si Jacqueline nang maging kauna-unahang Pilipino at Southeast Asian na nagwagi bilang Best Actress sa International Cannes Film Festival para sa mahusay na pagganap sa pelikulang Ma Rosa. Pumanaw ang aktres noong March 2024. Abangan sa aming pagbabalik, PCO Chief Jay Ruiz, binanata ng umano'y fake news ukol sa PCSO contracts. At Chloe San Jose, may dalawang bagong kanta ngayong Marso sa ilalim ng Star Pop Music Label. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Binanata ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz ang kumakalat na ulat na umano'y co-founder siya ng isang media company na nakakuha ng mahigit 200 million pesos na kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Itinanggi ni Ruiz ang pagiging co-owner ng Digital 8 Incorporated, ang kumpanyang nakakuha ng kontrata para sa produksyon at TV transmission ng PCSO Lotto Draws. Paliwanag niya, dati siyang authorized representative ng DG8 pero nagbitiw noong January 17. Matagal bago siya itinilagang PCO Secretary. Kine-question din ni Ruiz ang source ng ulat na anyay walang byline o pangalan ng sumulat at hindi man lang daw hiningi ang kanyang panig. News. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. Ramdam na ng marami sa ating mga kababayan ang paparating na panahon ng summer, kaya't kanya-kanyang pamamaraan para maibsan ang init. May paalala naman ng isang health expert sa mga karaniwang sakit sa ganitong panahon at kung paano ito maiiwasan. Alamin sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sumilong muna sa ilalim ng puno ang vendor ng inumin na si Nanay Judy habang katirika ng araw ng tanghali. Hindi anya matagalan ang pagbilad sa araw lalo't masakit na ito sa balat. Mainit. Kanina pa ako naglalakad eh. Pag sobrang init, hindi mo na di ba marami nai-stroke dahil sobrang init. May iba naman ay halo-halo ang pampawi ng init ng panahon o kaya sa malamig gaya ng buko juice. Uhaw ka eh. At saka yung tag-init eh. Kaya gusto mo malamig eh.
Kasi gamot talaga yan sa lalamunan natin. Gusto natin talaga yung malamig na malamig. Ayon sa isang health expert, mas mainam pa rin ang pag-inom ng tubig para maibsan ang dehydration sa halip ng mga fruit juice na may additional sweeteners. Makatutulong naman to in some other way, in some way, no, para po ma-refresh, ma-hydrate tayo. But then since na ito ay medyo matamis, okay, magda-diuresis ka rin dito, iihi ka rin. Kasi ang normal response ng katawan natin is pag masyadong medyo maalat, medyo matamis, babawasan ng body natin to through urination. Okay? So, syempre, pagka nag-urinate ka kasama ng tubig, so matidehydrate ka, iinom ka na naman. May ilan ding sakit ang uso sa panahong ito, kabilang ang sore eyes, sakmalang aso o rabies, pagsusuka at iba pa. Gastroenteritis. Marami po kasi mga pagkain ngayon na medyo madali pong mapanis, okay? Madali po masira. Kaya't mahalagaan ni Dr. Ray Salinel na siguruhin na maayos ang preparasyon ng anumang lulutuing pagkain. Dapat po talaga malinis lahat ng kapaligiran. Dapat po may sarili pong kutsilyo ang isda, ang baboy, ang chicken, ang beef. Kinakailangan po may sarili pong cutting board, no? Yung pong bawat isa po para po hindi po magkaroon ng cross infection. Importante po sana ay kumpletong lutong-luto. Sa paglabas naman ng bahay, kung hindi naman kailangan, ay mas maganda kung iiwasan din sa paglabas sa mga oras na tirik ang araw. Before 10 o'clock ng umaga, ay dapat nasa loob na tayo ng bahay. Ayaw natin yan. Sobra pong init yan, nakaka-cancer. Payo ni Dr. Salinel, maganda kung magsusuot ng light-colored clothing para mas presko sa katawan. Huwag din kalimutan ang pagdala ng payong at mainom na tubig. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Patindi na nga ng patindi ang init, kaya naman ipinag-utos na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang pagbili ng mga sando para sa persons deprived of liberty at ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lahat ng pasilidad sa gitna ng tumataas na heat index sa bansa. Karaniwan nang naka-orange na t-shirt ang mga PDL, ngunit dahil sa paparating na tag-init, mas magaan na kasuotan ang ipagagamit. Inatasan din ni Catapang ang Health and Welfare Services at pinuno ng New Bilibid Prison Hospital na tiyaking handa ang Bucor sa matinding init. Ayon sa Pag-asa, nagsisimula ng lumipat ang bansa mula tag-ulan patungong tag-init at kapag umabot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index, maaaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke. Iginiit ng PNP Police Regional Office Central Luzon na walang record na tumanggap ng donasyon ng Tarlac Police mula sa grupong iniuugnay sa Chinese spies. Ito ay matapos lumabas ang ulat ng Reuters na 4 na Chinese nationals na inaakusahang mga espiya sa Pilipinas ang namuno umano sa Chinese Communist Party affiliated groups at nagbigay ng cash donation sa isang lungsod at maging sasakyan sa 2 police force. Ayon kay PRO Central Luzon, Director Brigadier General Jean Fajardo, magsasagawa ng investigasyon at record check ang PNP para matiyak kung tunay ito at kung legal ang pinagmulan ng mga donasyon. Samantala, kinumpirma na ng Manila City Government na nakatanggap ang kanilang pulisya ng 10 motorsiklo mula sa naturang grupo. Git ng lokal na pamahalaan, dumaan ito sa tamang proseso at dokumentasyon. Meron pong clear guidelines and policy po ang PNP in terms of regulating po yung acceptance po ng donation na very clear po sa policy po ng PNP and any existing laws pertaining to donation na dapat po ang isang government agencies katulad po ng PNP ay dapat po ang mga donation na tinatanggap must come from legal or legitimate source at it must be documented. Nawawala ang isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force matapos mawalan ng komunikasyon sa kasagsagan ng isang tactical night operation pasado hating gabi ng March 4. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, nagsasagawa ng support mission ng jet nang biglang hindi na ito makontak ilang minuto bago maabot ang target area. 2 piloto ang sakay ng eroplano. Paulit-ulit nang sinubukang makipag-ugnayan ng iba pang jet sa nawawalang aircraft hanggang sa bumalik sila sa Mactan, Cebu. Patuloy naman ang malawakang search operation gamit ang helicopters at iba pang resources ng PAF para mahanap ang jet at mga piloto.
The other aircraft repeatedly attempted to establish contact with the missing aircraft until their return to Mactan, Cebu. Inalis na sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Security Command Commander Major General Jesus Nelson Morales. Kinumpirma ito ni PCO Secretary Undersecretary Claire Castro. Papalitan si Morales ni Brigadier General Peter Burgonio bilang Acting PSC Commander. Samantala, kinumpirma naman ni Presidential Communications Office Acting Secretary J. Ruiz ang pag-upo ni dating Executive Secretary at CV Executive Oscar Orbos bilang Acting General Manager ng People's Television Network. Papalitan niya si Toby Nebrida Jr. na umupo bilang GM ng PTV noong June 2024. Inanunsyo ng Trump administration ng ilang malaking pagbabago sa polisiya ng Amerika. Una na dyan ang pagsususpindi ng USA sa military aid nito sa Ukraine. Kinumpirma ito ng isang US official sa kondisyong hindi siya papangalanan. Wala pang komento ang White House o Pentagon kung magkano ang military aid na sinuspindi at kung hanggang kailan. Lumabas ang balita matapos ang at ikabuong pulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump sa White House noong Biyernes na nagsanhi ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Para kay Trump, tila kulang ang pagpapasalamat ni Zelensky sa ibinigay na tulong ng Amerika. Aabot sa $174 billion ang inaprubahan ng US Congress na ayuda sa Ukraine nang sumiklab ang invasion ng Russia doon. Halos 3 taon na ang nakalilipas. Now, President Zelensky supposedly made a statement today in AP. I'm not a big fan of AP, so maybe it was an incorrect statement, but he said he thinks the war's going to go on for a long time. And he better not be right about that. That's all I'm saying. Samantala, epektibo na ngayong March 4 ang mas mataas na taripa ng Amerika para sa mga produktong galing ng Mexico, Canada at maging China. Tumaas ang 25% ang taripa para sa Mexican at Canadian products habang 20% naman ang dagdag buwis sa Chinese products. Parusa ito ng Trump administration sa tatlong bansa dahil sa anyay kabiguan nilang mapigilan ang pagpasok ng nakamamatay na fentanyl opioids sa mga border ng USA. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico, and as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada, and China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. New era para sa vlogger, TikToker na si Chloe San Jose. Mula sa pagiging palaban at supportive girlfriend ng Olympian na si Carlos Yulo, papasukin naman ni Chloe ang music industry. Ipinakilala na nga ng ABS-CBN Star Pop label ang kilalang content creator bilang pinakabago nilang artist sa screen name na Chloe SJ. At ngayong buwan ay nakatakdang i-release ni Chloe hindi lang isa kundi 2 bagong single. Sa March 7, ilalabas ang kantang FRFR ng ibig sabihin sa internet speak ay for real, for real. Sa March 21 naman ang release ng follow-up Filipino song na Nonchalant. Pero hindi ito ang unang music release ni Chloe dahil matatandaang 2021 nag-debut siya ng single na Aking Pagmamahal na tumabo ng 30 million views sa YouTube at 1.7 million streams sa Spotify. Susunod, Chito Miranda, labis ang pasasalamat sa pagbasura ng reklamong syndicated estafa laban sa asawang si Neri Naig. At P-pop group BGYO naglabas ng tracklist para sa kanilang upcoming extended play ngayong buwan. Ang may init na balitang yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Labis-labis ang pasasalamat ng bandistang si Chito Miranda matapos ibasura ng korte ang reklamong syndicated estafa laban sa kanyang asawang si Neri Naig. Samantala, P-pop group na BGYO naglabas ng tracklist para sa kanilang upcoming EP ngayong March. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
Abot langit ang pasasalamat ng pamilya ng aktres at negosyanteng si Neri Miranda matapos ibasura ng Korte Suprema ang lahat ng kasong isinampa laban sa kanya, kaugnay na umano'y investment scam. Sa Instagram, ibinahagi ni Chito Miranda ang official statement ng pagkakadismiss sa lahat ng reklamong inihain ng mga complainant laban sa kanyang asawa. Lubos ding nagpapasalamat si Chito sa Panginoong Diyos dahil anya hindi sila pinabayaan at nanaig ang katotohanan. Kwento pa ni Chito, sa kabila ng kanilang pinagdadaan ng pagsubok, sobrang proud pa rin daw siya kay Neri na lumalaban ng patas at nananatiling may kababaang loob. Kabilang sa mga na-dismiss na isinampang kaso ay ang syndicated estafa at reklamong violation of the Securities Regulation Code. Maraming netizen naman ang pumuso sa good news na yan ni Chito Miranda. Kabilang na ang ilang kasamahan sa showbiz gaya ni Rufa May Quinto, Isabel Oli Prats, Ogie Alcazit at Marjorie Barreto. Samantala, good news BGYO fans! Naglabas na ng tracklist ang tinaguriang Aces of P-Pop na BGYO para sa kanilang upcoming self-titled extended play. May 5 songs ito, kabilang na ang kanilang recent singles na Andito Lang at Trash. Nakatakdang i-release ang BGYO Extended Play sa March 13 at 9 p.m. Kaya naman, abang-abang na guys! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Gaano nga ba ka-smart ang inyong fur baby? Isang fur mamang sinubok ang husay when it comes to guessing o pahula kung saan niyang kamay ilalagay ang itinatagong bagay. Mahulaan naman kaya? Wow! Very good! One more. One more. Sabi ni Mamu, ano lang daw, tempo lang eh. Wait lang ha. Pakita natin kay Mamu hindi tempo. Oh! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, ibahagi yan. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa English naturalist na si Charles Darwin. Sabi ni Darwin, ang pagmamahal sa lahat ng nilalang ay ang pinakadakilang katangian ng tao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!